What's up ka-iPod traders? Panibagong week, panibagong update na naman ang ating gagawin dito sa ating trading result gamit pa rin syempre ang ating indicator trading na iPro for pairs. So wag na natin patagalin yan. So by the way, this is Giancarlo Frihas, a part-time trader dito sa ating iPro Trading Solution na group. And every week ginagawa natin itong trading results gamit itong ating indicator trading na iPro for pairs. So tinitingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin itong ating indicator trading. So tara, tingnan natin ang nangyari this week kung ano ang binigay na results sa atin itong ating indicator trading. Alright, so ngayon nandito tayo sa ating chart. Ito ang summary ng trading natin this week. Okay, no Monday pa lang tuloy ang opportunity na binigay sa atin yan. So from Monday to up to this day habang ginagawa natin ang video na ito. So by the way, check na natin ng summary last week kasi nung last week first time natin experience na ilang araw na magkasunod yung walang opportunity na binigay or sobrang taas ng risk na binigay dito sa level nito. Okay, nung Monday and nung Tuesday last week. Alright, so yan ang naging move niya this week. So tingnan natin ano ba ang mga naging impact. So nung Monday, na-trigger na trade sa atin dyan ng pending orders. Okay, so nag-TP hit tayo dyan nung Monday. Okay, nung Tuesday naman, na-hit ang buy trades natin yung Tuesday nga lang. Unfortunately, nag-stop loss yan dahil bumaba siya. Okay, sa level na to, mga around ano bang oras ito na trigger? Mga around 9 AM dito sa ating server. So mga 1 PM siguro yan. Okay, na-trigger yan. Or 2 PM. Bumaba siya around dito. So nag-stop loss tayo dyan. And then nung Wednesday, yan, stop loss ulit. Actually, sunod-sunod dito parang Wednesday, parang ano tayo ngayon. Losing streak tayo this week dahil sa opportunity na binigay na ito and sa galaw ng market na tinitrade natin na currency pair na GBP AUD. So, tingnan natin kung ano mga naging impact or mayroon pang naging use this week. Bakit naging ito galaw ng market? So makikita natin yan. Anyways, usually talaga ganito ang mga nangyayari. Kuminsan na mayroong mga week talaga na sunod-sunod na talo nangyayari, which is part naman ng trading journey. Kahit ano gamit natin na indicator trading yan or strategy, mayroon talagang time or pagkakataon na sunod-sunod na talo yung nangyayari doon sa mga trades natin dahil wala naman perfect or 100% na nag-work na strategy na palagi siyang profit ang binibigay sa atin. Okay? Just like in any other businesses. Okay, meron mga times talaga lugi o may mga times na hindi ko nakikita, walang benta, walang customer na pupunta doon sa kung ano man ang klaseng business na ginagawa natin. So may mga times na lang ganun. So ito ko, iti-treat talaga natin siya as business din talaga. I-prepare natin yung mind natin. O kaya nga palagi natin sinasabi din na yung psychology natin pagdating dito or yung mindset pagdating sa trading is isa sa number 1 na kailangan nating i-build talaga dahil sa mga ganitong scenario dahil hindi naman palagi na profit. Okay. Kapag sa akin personally parang kapag feel ko na parang excited ako sa sunod-sunod na profit na nangyayari, medyo skeptic o medyo kinakabahan kasi baka hindi natin alam kung ano yung mga next na mangyayari. Ako personally mas piniprepare ko yung sarili ko doon sa mga losing trade and pinag-aaralan ko kung paano siya nangyari. Nire-reflect ko siya, tinitignan ko aking trading journal, yung risk management ko. So yung pinaka-importante rin talaga yung risk management. Kaya sa mga ganitong case, kung napapansin natin na sunod-sunod na talo, ako just like nangyari dito this week sa atin, sunod-sunod na loss yung nahihit doon sa ating mga pending orders na trades so nati-trigger doon sa ating pending order. So it is normal lang and part of the trading journey. Okay, so yan ang nangyari this week. So tingnan natin naman yung naging impact niyan. So check natin ang ating economic news, economic calendar kung ano nangyari this week. So by the way, palagi natin yung ginagawa ito, filter lang natin ang mga medium and high impact news doon sa ating tinatrade na currency pair which is the GBP AUD. No Monday, naman siya nangyari dyan. Grabe ni Tuesday dahil palang high impact news dito. Okay, kaya pala ang laki din ng movement ng chart that time. Okay, dahil high impact news on Wednesday. Yeah, may inflation rate. Okay. Usually sa mga high impact news talaga, and especially dito sa mga inflation rate na ganyan, talagang sobrang laking impact yan dahil whole country or malaking macroeconomics kumbaga ang effect nito. Kaya laki ng impact niya. Pinong Thursday kahapon, sobrang dami palang nangyari. Kung mapapansin natin, so sobrang dami nangyari this week.
na high impact and medium impact news. Pero kung ating titingnan, kasi bibigyan pa ng opportunity ang ating indicator trading, tuloy-tuloy pa rin naman siyang pinagalaw. So kung saan natin discuss, tingnan natin kung ano maging effect nitong trading na paparating ng mga news. Okay, so tingnan natin kung ano yung matitrigger dyan sa atin, nakaka-excite. So by the way, natin ina-update doon sa ating Facebook page itong ating nangyaring trading results, and propose tayo doon every morning doon sa mga sinaset natin pang orders kapag may binibigyan opportunity itong ating iPro 4 pairs. Within the day or kinabukasan, pinopost din natin doon sa comment section kung ano yung nangyari sa trading results. So kung isa kayo nakasubaybay dyan, so lagi niya nagdo-notif sa inyo. Okay, kung ano yung pregnancy. Kasi titignan natin kung hanggang saan tayo dadalhin itong ating indicator trading na iPro 4 pairs na isa sa ginagamit ng mga bootcampers or noong mga kasama natin sa community ng mga traders. So balik tayo doon sa ating chart. Yan. So yun, kaya pala ang from Tuesday to Thursday kahapon, ito naging movement niya. Kung makapansin natin, medyo malaki ang move yan, especially nung Wednesday and Thursday, kasi doon sa mga high impact news. Kung makapansin natin, talagang malaking impact ng mga high impact news na nangyayari dyan. Alright, so yan ang summary na ating trading result this week. So may mga time talaga na ganito na sunod-sunod na talo, no? So pero okay lang yan dahil part of the journey, and importante naman ay na preserve pa rin naman natin ating capital, and tingnan natin kung ano mangyayari next week, okay, sa mga susunod na ating journey dito. So lagi natin i-update yan. So kung kayo ay palaging nakasubaybay o gusto nyo nakapanood ng mga ganitong video, so paki-like, share, and subscribe na rin ito para na sa ganoon ay marami tayong ma-reach and makita natin, na masabaybayan natin kung hanggang saan tayo dadalhin itong ating indicator trading na iPro 4 pair. So kung gusto nyo rin po matutong mag-trade sa forex trading and mapag-aralan ng skills na ito, so every week nagkakaroon tayo ng webinar at 8 PM every Saturday yan, okay, with our head coach. Sa mga gusto matuto, so join tayo dyan. Ilalagay natin ang ating registration link sa description ng video ito upang sa ganun ay maka-join tayo and nakita nyo kung hanggang saan or kung fit pa sa inyo ito ating skills na tinuturo. Okay, parang sa ganun ay maka-join din tayo sa community and magkaroon kayo ng mga mentors para sa journey sa trading, sa pagdating sa mindset, sa psychology, and everything na dapat matutunan ng isang forex trader or isang nag-start na trader. Okay, para nasa ganun ay tingnan natin kung ibibigay ng opportunity sa inyo in the future. Alright, so yun naman mga Kaipo traders, and see you sa ating mga susunod na videos.